You know why? Because the Lord hates sin. Yung sinasabi ko kanina na ang pagkakaroon ng banal na takot ay ayaw ng Lord ng kasalanan, di ba? So tayo, bilang mananampalataya, ayaw din dapat i-portion natin na kung tayo magkasala. Pinatawad na tayo. Di ba? Binigay niya nga kanyang buhay. Tama na iyon. Kaya po yung pananadya ng pagkakasala, mag-ingat po tayo, no? Pananadya, yung inahayaan mo na tandaan po natin, no? Pagsusulitan natin ang lahat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po dapat bilang mga tunay na Kristiyano, dahil the Lord hates sin, those who are followers of God, those who receive Jesus Christ as their Lord and Savior, dapat kinamuhian natin ang kasalanan. Amen. Lahat ng uri ng kasalanan, no? Mamalaki o mamaliit. Hindi lang kasalanan yung pumatay. Kahit nirapan mo yan, masama at sukol yung kalooban mo, yung amo mo. Kasalanan mo. Kapwa yan eh, di ba? Ang sabi ni Lord, love your neighbor, love others. Di ba? Yung mga maganda eh, ba't mo kinamuhi na? Kahit kamuhi-muhi, wag po natin kamuhan. Ang ipalit natin doon, kahabagan. Eh, ang hirap na ibigay yung haba. Eh, si Lord nga, di ba? Natanggap natin. So, humingi tayo kay Lord ng kahabagan at tunay na pag-ibig na yung walang reservation para mahal tayo na mga hindi kaibig-ibig. Kasi kasalanan yung hindi pagmahal sa kapwa. Lagi kong sinasamahan na tamang pagmamahal. Siyempre, di ba? Sabi, mahalin daw eh. Di mahalin lahat ng lalaki na nag-a-approach sa'yo sa WhatsApp. Pag-ingat kayo. Ako lang, meron sa WhatsApp ko, sabi niya eh, I will come here tomorrow night. Can we meet? Wow! Who are you? Do I know you? Hindi ko sinagot kasi hindi ko naman talaga kilala. Inano ko, blank pa, pinlang ko. Ganun na dapat. Huwag nyo lang, hindi nyo rin lang alam. Amen? Kasi wala naman kayong alam na, alam nyo naman mismo kung sino kakilala ninyo eh. At saka hindi doon mag-message siya, magsasabi siya kung sino siya. At mag-a-appearyan kung dati mo na siya. Kakontak. Di ba kahit iba na yung number mo, basta WhatsApp mo yun? Mga pa rin yun na ikaw yun, kung dati na kayo may conversation, tama ba? Kung di ako nagkakamali. Basta naka-WhatsApp, ano ka. Kaya mag-iingat po kayo, niloloko kayo ng inyong paligid. Alam niyo, marami na-i-scam dyan. Nagpapa-scam naman. Marami din naman nag-i-scam. Yung ibig sabihin na, siya nga ako na, pero dahil mas magaling ka sa kanya mag-scam, eh mas magaling pa ba naman, may magkagaling pa ba naman kay Lord sa inyo? Tandaan ninyo to. No? Yung pagpatol sa mga ganong sin yun. No? Kung ayaw nyo pong ay disiplinahin ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng banal na takot. Don't do everything that God hates. Kung hindi, tatamaan tayo. Mamili ka, kung gusto mong tama. 2x2, 4x4. Di ba? Ay baka hindi lang luha at sipon ang tuturo sa'yo o lawan. Lahat na pati dugo ka, kaluhod mo. Huwag na akong umabot doon. At eto pa, di ba, sana kung ikaw lang eh. Ang gano'n na makakaranas. Eh, how about your family? How about your work, your strength, your health? Kung ano yung mga kinaka-treasure mo, yan ang i-allow ni Lord na i-test sa'yo. Once na tayo ay hindi natutong i-apply yung banal na takot, eh kumilala ka na sa ating Panginoon. Hindi ba? Mag-ingat po tayo. To fear God is to depart from evil in every thought, word, and action. So kaya nga ang mga Kristyano, umiiba na. Dati palamura. Dati kung mag-isip ay nakita lang na magkasama, iniisipan na ng masama. No? Mag-ingat po tayo. Bibigyan natin lagi ng benefit of the doubt. Okay? Si Lord naman ang magbibigay sa atin kung ano talaga. Alam niyo, sa totoo lang, tayo pagka kilala natin kung paano kumilos si Lord sa buhay natin, alam niyo, makasama lang natin yung isa't marinig lang natin. Madadama natin ang kaibuturan ng kanyang puso. Hindi man totally 100%, but may malaking porsyento that you
feel that they are doing something wrong or sinful. Ano po ba? Hindi man sa bibig nakikita, pero sa kilos, sa mata, marami. Kaya sabi niya dito, ang pagkatakot sa Diyos ay humihiwalay o hindi na gumagawa. Ano yun? Ng mga bagay na trabaho ng kaaway o ng Satanas. No? So, wala ng the word of think ba? Mag-isip, magsalita, at pagkilos. Kaya babantayan po natin dito. Okay? Dahil sa pamamagitan niyan, kilos. Hindi mo nga narinig, may kausap pala, lalayo. Di ba? Mararamdaman mo eh. Pagka ang kausap, pamilya, o kaya kaibigan, ang lakas. Pero pag ang kausap, ka-chat, ka-video call, kalayo. Ay, alam na this. Di ba? Hindi, maingay lang. Pwede nga, sana isang beses lang. Eh, hindi, many times. Oh. Ano may isipin mo? May maliligtas ba tayo kay Lord? Di ba? Alam nyo, kahit na minsan parang hindi mo sadyain, pero i-reveal ni Lord. Kaya mag-ingat po tayo. Nararamdaman niya. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat isa sa atin. Lalo yung mga sinungaling. Alam mo, kapag nagsisinungaling kasi hindi makaituan. Tapos, hindi makapagsalita mabuti, maraming aliway. Why? Because we talk about fear in the Lord. Okay? Fear of God. Sabi niya, isa pa dito, it is to refrain from speaking deceitfully. Ibig sabihin parang naiwawaksi na yung pandaraya sa pamamagitan ng pananalita. No? Yung mga nandadaya, ano yan? 3 kilo yan. Pala, 2 kalahati lang. Walang panang 1/4 or 1/2. Yung bang masalita, hindi, kuha ka na to. Yung bang mapandayang pananalita para lang magkaroon ng personal gain. So ito may banal na takot, dapat wala na ito. Hindi ito ginagawa. Okay? At what to fear God is to walk in authentic humility before God. Yung pag-amin ng lahat ng sala mo, ng ginagawa mo. Authentic. Ibig sabihin ng pure, tunay. Yung hindi pagkukunwari. Oo nga naman, kasi syempre, ba't ka ba naman kay Lord? Magtatago. Alam naman niyang lahat. Di ba? Kaya alam niyo po, kung meron man, mga kapatid ko, isuko na natin sa Panginoon ng may kababaang loob at nang matanggap natin yung pagpapala. To fear God is to give Him the praise, adoration, thanksgiving, and worship He deserves. Di ba yung lahat ng bagay, yun lang binigyan ka ng, wow, grabe, wala akong pamasahe, binigyan ako. Di ba, Lord, thank you. Alam mo yun? Na i-address mo kay Lord yung yung pagpapasalamat mo because you know that the Lord did that. His power touched their life to bless you. Amen. Si Popo, si Yeye, di ba? Someone approach you na makakaibsan dun sa need mo. And that is, yun daw yung mga taong may banal na takot sa Diyos dapat ay nakapagbibigay ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon ng pagsamba sa ating Panginoon. At ito pa, next please. To fear God is to give Him all that belongs to Him. Ano ba yung belongs ng Lord? Life. Kaya nga, di ba sinusurrender natin, Lord, ikaw ang may-ari nito. Sa'yo ito eh. Hindi ako ang may hawak na ito. Kaya Lord, pagalingin mo po ako. At ayoko nang may, ayoko pong may sakit kasi yung mga pagagawa mo pa sa akin, Lord, iligtas mo po ako. Ang buhay na ito ay sa'yo. Hindi po ako kailangan mapahamak sa kamay ng aking mga amo. Yun pala, dahil amo mo pala ay, tawag doon? Manyagis. Sorry po. Hindi naman di ako kasi nakupo lang yun. Hindi natin alam, di ba? Pero tandaan natin, kapag you have a strong faith and you are full of wisdom and power of God, the Lord, you will receive protection from the Lord. But if not, be very careful. Amen.
Because the Lord, ituturuan ka ng Panginoon, ipakita ng Panginoon na walang ibang po pwede mag-protect sa'yo kundi ako. Kaya umasa ka sa akin. Because you owe everything. Your right ay sa akin yan. Yung dapat alam natin yun. Amen? Belongs. Ano pa ba yung sinasabing belongs kay Lord? Yung ating tithes. Belong, di ba? So that may magamit. Di ba? Alam niyo po ba sa Old Testament, marami kang silang mga patakaran na ay pinag-usapan na gusto ni Lord noon. But salamat na lang din ngayon, sinasabi nila ngayon yung buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Pero more than that pa. Doon nga 10% eh. Pero dito sa Old Testament, as in New Testament, no? Pag ibinigay mo yung offering at pagpapasalamat kay Lord, di ba? Doon eh, may mga parang pamantayan eh. Di ba? Mga hayop, mga grains, mga i-offer mo, mga pampalit mo. Pero dito, grabe, sa Old Testament, as in New Testament, pag nag-offer ka, pag nag-overjoy ka, di ba? Kung ang gawin mo is 100 per week, di ba pag natuwa ka, Lord, grabe, is amazing ang word nila na ito, na pagpala ko dito, dagdagan ko yung offering ko bilang pasasalamat. Di ba? Ay, dahil napagpala naman ako, bless ko naman itong kapatid ko nito. Dito mga offering, hindi man offering kay Lord, pero help to others. Because of the overflowing joy. Result yan ng fear of the Lord. Amen? So, bigay para sa Panginoon. Fear of the Lord, sabi niya, is to tremble before Him in wonder and hope. Okay? Yung bang talagang hindi ka mapakali na hindi mo napaparangalan si Lord. Dahil alam mo lang na siya yung kumilos para mapagpala ka. Yan. Siya yung kumilos para mapalakas ka. Siya yung kumilos para mapahaba ang buhay mo. Siya yung kumilos para mapagaling ka. Siya yung kumilos para magkatrabaho ka. Sabi niya, so dapat yung hindi ka magkanda, ano ba tawag doon? Yung excitement to glorify the Lord, yung may excitement na mag-return sa kabutihan ni Lord in many ways. Because you know that everything is in yours from heaven. Yun, sabi niya, wonder and hope. Hindi ka magkanda, ano tawag ito? Ano yung terminology sa Tagalog? Yung para bang at na hindi gawin yung gusto ni Lord, parang gano'n. At ka talaga gusto mong gawin, gusto mong magpasalamat, gusto mong pumunta sa church, gusto mong gawin ito kasi hindi gusto ni Lord. Yun. Yung may marugdog kang ano. Yung trembling kasi yun eh, yung sobrang rugdog mo ng ano eh, ang action mo eh, para bang, ay, oh, sige. Alam mo yan. Merong urge to do. Ayan. To praise the Lord, to glorify the Lord because, you know, everything comes from Him. That is the result. That is, ang pagkakaroon ng banal na tao. Ano pa? And to obey Him. Pagsunod. At alin? Pag-desire na na ma-pursue yung kanyang kalooban. Ano man ang kapalit nito. Ano man ang maisusuko mo. Sige Lord, kung ayaw mo na akong pag-asawahin, o sige, maglilipot na lang ako. Diba? Sige Lord, kung single akong single, kung ayaw mo na ako, alam mo yung whatever tapos. Sige din Lord, kahit na tumanda na ako, basta magawa ko yung gusto mo. Yung may mga sacrifices. Ito yun. Amen? And third, that is to abstain from any form of complaining, murmuring, and grumbling. Yung wala ng puwang. Kapag, alam mo, takot tayo sa Panginoon. Kasi alam ko lang na kapag nag-murmur ka, nag-complain ka, nag-ring ka, ano ang mararanasan mo, di ba? Discipline. Okay? Alam nyo, isa sa nakita ko sa experience ko, yung parang nag-complain ka na, yung nag-murmur ka na, saka yung parang nga, grumbling ka na, maingay ka na, dahil parang nag-reklamo ka na talaga, dahil parang, ano ka na, full-loaded ka na. Alam nyo, kung ano yung mas malaki na blessings. Kaya kung ako sa inyo, ito, i-abstain na, ibig sabihin mo, i-eliminate na, i-alis na, at panatiliin na yung pagkakaroon ng banal na kayo.
Puro ko na lang mamaliki, kabigat ko yung isang pakwan, dadalhin, isang kalabasa, kaya kung kakain, 2 karito, hihilahin. Diba? Alam niyo ba, the more work with wholehearted, the more blessings. Ganun din kailangan mo. The more work, ibig sabihin, kaya mo yan. Do not more work. The Lord knows your heart. The Lord will eliminate a lot of work. Ilalagay niya na konti na lang. Kasi kapag mareklamo ka, the more nadadaga ka na sa reklamo, the more na mahirap ka, the more na pinatatagal mo. Pero kung sinasabi mo, Lord, binigay mo sa akin to, ibig sabihin, kaya ko to. Dahil Lord, alam ko naman, kung ako'y mamamatay dito agad at nakalusugan ko, ikaw ang mag-aalis sa akin dito. I believe in you, Lord. Mas makapangyarihan ka. Kaya naman patuloy mo akong palakasin habang tinetest mo ako, yung patience ko rito, tsaka yung sipag ko rito. Ang dami ng testimony dito. Kung sino pa yung magaganang trabaho, sila pa yung marireklamo. At kung sino yung, ang dami rito. Alam mo, most of our leaders, most of them, mahirap mga trabaho niya. Pero with God's grace and power, the Lord give them heart to accept everything that they have. Sabi nga naman, o sige, kung bibigyan ko ng gaan, paano naman yung bibigay ko mga taong maalagaan, yung paano silang i-encourage, kung hindi ma-experience yung mga bigat at hirap ng trabaho na pinararanas ko sa inyo. Kung susukuan nyo yan, isusukuan nyo rin yung mag-ilalagay kong aalagaan yung mga tupa. Diba? So everything that you have now, you need to open your mind that there is a purpose for what you have right now. And remember this, si Lord pag-aalis sa inyo kapag hindi kayo fitted dyan. Basta hayaan nyo lang na si Lord yung isip nyo lang yung malooban ni Lord. Amen po ba? Sa mga po nasa kanilang mga tahanan na nakikinig, nawa ay makita natin ito. And to fear God is to respect, honor, and submit to His direct and delegated authority. Pag hindi ka looban ng Lord, huwag mong ipilit. Hindi ka looban ng Lord na pumunta ka ng Canada. Wala ka namang pera. Hayaan mo si Lord, intayin mo. Ayan. O hindi pa ka looban ng Lord na pumunta ka ng Zimbabwe. Zimbabwe parang sila. Parang ano, Italy. Ayun na lang. Basta kaya, Moscow. Ano, maghintay tayo ng pagkakataon. Turkey. O Turkey. Turkey, okay? Kasi, let's continue to seek God's will. Meron tayong gusto, di po ba? Ilhan natin ito kay Lord. Okay? Ang pagkakaroon ng banal na takot sa Panginoon, yung isa din yung inilalahat natin yung gusto natin kay Lord at ipinag-decision natin kay Lord. Yung hindi tayo nagpipilit ng gusto natin. Alam niyo po, ang masarap dito, gawin mo lang ang gawin gusto ni Lord. Basta alam ni Lord yung gusto mo di ba? Minsan isang umaga, magigising ka na lang, wow! You will see the amazing work of God. Eto na, may pera